Magandang araw po mga boss, mga ma'am, mga sir, mga kabutchawals. Welcome po ulit sa channel, sa Butchawals TV. Another episode na naman tayo ng property for sale. This time, farm lot. House and lot po. Mayroong farm at may residential area. Nakikita nyo, di ba? Nasa kanayunan po tayo. Ayan, oh. Ito po yung binebentang farm. Yan. Galing kami doon, pumasok kami dito. Road right of way po yan. About 10 minutes, nandun na kayo sa National Highway. Sa bayan ng Palawig. By the way, nandito po ako sa Palawig, Zambales. Alright, so Barangay San Juan po ito, pagkakaalam ko. Ito po yung entrada ng farm. Tapos, nakabakod na po. May mga nakabakod na semento. Ang pagkakabakod, meron din yung ito, buho lang po, ano. At least kita nyo yung area nyo. At saka hindi naman yan basta-basta mapapasok ng mga hayop. Ayan. Okay, yan po yung farm. Pagpasok nyo, ito yung makikita ninyong view ng farm. Dito, may napansin ako, may enclosure sila dito, no? May net na. May mga alaga kasi silang pabo. Yun, no? Tapos may ilan-ilan na tanim ng dragon fruits, no? Pero doon marami silang tanim ng dragon fruits doon, pwedeng pang ano, negosyo. Tapos meron ako nakikita yung kapitbahay nila, may tanim, may puno ng fig tree. Ayan, may fig tree. Usually, ibig sabihin, maganda yung source ng tubig dito, no? Mababaw lang ang source ng tubig dito. Obviously kasi yan po, yung kabilang area na yan, banda doon, meron pong ano meron silang magandang ilog diyan, papakita ko sa inyo mamaya. Yan. Ang lamig dito, pwede pa kayo maglagay ng isang maliit na kubo dito. Napaka-ideal nito gawing farm resort. Itong lugar na to. Kasi parang naka-landscape na siya, eh. May mga tanim na sila, oh. May mga kalamansi na dyan, may mga dwarf coconuts. Tapos meron ditong parang Carabao grass yan, oh. Ang ganda ng pagkaka-green, di ba? Merong alaga silang mga pabo doon. Okay, dito may tanim silang talong. Ayan, oh, mga talong. Tapos may mga ilang mga nakatanim na dragon fruits. Ayan, oh. May mga tanim silang kalamansi. Pagka talaga mainit ang panahon, tapos maganda yung source ng tubig, ang kalamansi po hindi po tumitigil sa pagbunga yan. Ayan, bulaklak ng bulaklak lang yan, bunga lang siya ng bunga. Dahil bunga, oh. Oh. No? Ayan, oh. Tapos ito yung tanim nilang bayabas. Ano na to, native yung bayabas nila. Pero this is good. Native. Nako. Native yung bayabas, oh. Meron silang mga mga kawayan din, ayun, oh. Dito ang mangga dito kinalabaw. Nalaki, ayan kamay ko, oh. Laki, di ba? And then doon nga pala may napansin ako malaking puno ng suha doon, nalalaki ng bunga. Parang tanong natin mamaya kung Davao suha ba 'yon. And then may suha din dito, oh. Puno ng suha. Daming bulaklak. Ayan, oh. Namumulaklak yung suha nila ngayon. 'Di ba? Hanggang taas diyan, ganyan. Tapos may mga kawayan sila dito na tanim. Nagvi-visitation na rin tayo. Tapos may puno rito ng pakak. Yata tawag dyan, yan. Ginugulay po yan, parang langka. Kamantigi, tawag yata nila. Kung di ako nagkakamali. Ayan ang bunga niya, oh. Nalalaglag lang, sayang. Tapos yun, nakabakod hanggang doon, oh. Lamig dito mga kabutchawals kasi maraming puno ng kawayan. Oh. Kaya kung magpapagawa kayo ng kubo-kubo, may mga gamit na kayong mga kawayan. Doon po tayo galing kanina. Ayan, oh. Yun yung gate banda doon. Tapos iikot tayo. Tignan lang natin yung perimeter, no? Ikutan natin. Meron ditong marami iba't ibang klaseng puno, ano? May nakikita akong mahogany. Ayan, no? Meron pang ito. Ewan ko kung ano to. Ayan, mga puno. Tapos ginapangan na ng ganitong klaseng parang mga halaman. Ayan, oh. Parang mga halaman nga yan. Ayan, oh.
Yun. Doon tayo galing ha. Yan, diyan na tayo galing. Yan. Tapos sundan natin tong bakod. Gandun. Ito mga ano to, kakawate. Itong kakawate, pagdating dito sa area na to, napakatigas na ng ano na yan, ng puno na yan. Ito may fig tree dito. Yan. Usually kapag ka malapit sa tubig, maganda yung tubig sa ilalim, tinutubuan po ng fig tree. Ayan o. Napaka-green ng mga damo dito. 'Di ba? Ayun, may pine tree sa gitna. May mga saging. Okay. Ayan. And then dito merong ano, merong walkway. Ito yung ano, yung mga dragon fruits. Ayan oh, may walkway. Merong papunta dito sa ilog. Ganyan yung pagkakagawa ng ano, ng parang tulay na to. Yun no. Pwede kayo maglagay ng jet ski nyo dito. Di ba? O kaya kayak. Ano to, mga kabutsawal, sa lubong ng salt water at saka ng ano, ng tubig tabang. Doon. Doon yung papuntang dagat yata, kung di ako nagkakamali. Umuulan na. Yun no. Ganda no? Oh. And then ito yung dragon fruits. Namumulaklak na yung mga dragon fruits nila. Yan. Oh, lakas ng hangin, no? Diba? Yan, no? Parang may bagyo. Oh, ganyan yung ulap. Anyway, yan. So, nakabakod din dito, no? Sa bandang ilog. Yan, no? Makikita ninyo. Parang net. Net nga. May mga dragon fruits. And then dito, ay, ang daming dragon fruits, no? May mga mahogany trees dito. Ayan. Ito, ewan ko kung anong puno to. Diba? Oh. Okay lang, ma'am. Diretso ligo na sana ako dun sa ilog eh. Alright. O yan, nakapayong na tayo. Oh. Salamat kay Ma'am Sarah. Thank you, ma'am. Okay, so para may idea lang kayo kung saan tayo umikot. Mula doon, umikot tayo doon. Tapos umabot tayo dito sa may mga dragon fruits. Ayan yung ilog. Ito na yung parang pinaka-residential area. No? Ayan. Mga manggay na katanim at saka dito yung mga structures. May nakikita ako mga structures. Kagaya niyan, kubo-kubo. Okay, tapos ito bodega yata to. Yan, bodega. May mga motor na nakapark sa loob. And then meron na naman ditong kubo-kubo, ayan oh. Sarap din tumambay dito. Oh. Kapag nandito kayo, mesa lang to, may mesa kayo dito. Ha? Tsaka mukhang matibay yung pagkakagawa ng ano, ng kawayan, no. Hindi, wala akong nakikitang bukbok. Kasi nga talagang kawayan tao ang ginamit dito. Pinturado ang bubong, oh. Pinturado yung mga bakal. Tapos yan, yung ilog, oh. 'Di ba? So kapag nandito ka sa loob ng kubo, yan ang view diyan, ilog. Okay? Siguro pwede ka maglagay ng ano diyan, mga fish cage, no? Mababa tayo.
Tapos meron na naman enclosure dito, may net sila dito. May mga alaga siguro silang hayop dito, ayan, may mga manok. Ayan oh. Lalaki din ah. Oh. Ayan o, mga Rhode Island Reds yung iba o pinatubo chicken yata. Hindi, Rhode Island Red. Pero ang tataas eh. Ang lalaki. Dito may mga pato. Ayan o. Tapos meron silang mga kulungan ng hayop dito. Kulungan ng mga baboy. And then meron ditong structure dito. Siguro ano to, parang pag nag-aalaga siguro sila ng azola. Yan, pwede kayo maglagay ng azola dyan. Tutubigan lang yan. Posible naman fish pond yan, mababaw lang. Sa malamang pang azola siguro yan. Ang mga dogs, hello! Hello baby! Hello! Hello! Hello, buit-buit naman yan. Hello baby! Hello! Hello baby! Hello! Oh, ayan o, may langka dito sa kanya. Tapos kamyas, may CR dito ha. Ayan. Doon tayo galing kanina. Diba, yun yung kubo. Umikot tayo. Ayan. Dito tayo ngayon, may CR dito. Ayan oh. Sir, ano po to? Shower area tsaka toilet? Parehong CR po? Parehong toilet? Okay, tapos ito po. Ibig sabihin may toilet, may shower. Toilet, shower. Okay. Ayan. Pwede nyo gawing farm resort tong lugar na to. Oh. Ano po ito, Manong? Ano? Dalang hita. Oo. Yung tanim nyo po dong suha, Davao suha yon. Yung malalaki. Mataba lupa dito, ano po? Maganda lupa dito, oh. Ang gaganda ng mga tanim nila, oh. Kasi yung lupa nila dito, yung tinatawag na ano, halo yung buhangin at saka putik. Ano po? Ayan oh. Yung tinatawag na loam, sandy loam soil. Oh, ang ganda ng lupa nila oh. I should know kasi nag-farm din ako eh. Oh. Maganda po yung lupa dito. Oh. Ang source po ng tubig nyo rito, deep well lahat. May deep well, may makina. Opo, pero ibig sabihin nakabaon lahat yung tubo. Wala kayong galing sa parang nawasa ganun. Wala. Okay. Malinis ang tubig ah. Okay, so ito, may kitchen siya dito. Ayan oh. Kahoy. May lababo. Aba, swerte ng magiging caretaker dito kasi meron na siyang titirahan. Yung ibang farm wala eh. Oh, maluwag oh. Dalawang kwarto pa pagkasama niya yung pamilya niya, di ba? Oh, kita niyo yung gate. Andun yung gate oh. Doon. Kita niya rin yung bahay. Ayan yung bahay oh. Di ba? So maganda yung angle niya dito. Oh, ito kita niya rin dito. Maganda, strategically located yung ano, yung servants quarter. Ayan oh. Pagsilip niya dito, wide view yung angle niya. Halos yung mga importante na kailangan makita sa farm, nakikita niya. Yung bahay, yung gate, okay? Itong gilid. Oh. Yan. Kita niya. And then sa likod, yun, may bintana dito sa kabilang kwarto. Pagbukas mo ng pinto, kita niya basically halos lahat ng lugar pwede niya silipin. Yan yung CR niya, di ba? Doon tayo galing kanina umikot. So, paglabas pa lang dito ng ano nyo, ng tagabantay nyo, kita niya na lahat yung area. Hindi niya na kailangan lumayo. Pag ginala niya yung mata niya dito, paikot, halos may visual siya ng buong ng entirety ng farm. Okay. Now, bago tayo pumasok sa loob ng bahay, ito, merong ano dito, malalaking kaimito. Oh. Okay, yan. Alright, so yan mga kabutsawals, no? Doon, mayroong kubo-kubo, di ba? Nakita nyo na yon. Tapos mayroon pang isang maliit na kubo-kubo dito, ayun, no? Sa gilid ng bahay.
Dito, paglabas, ang dami, halos lahat yung palabas yan eh. Dito, paglabas mo dito, meron kang maliit na lutuan dito, ayan no. Yeah, pwede kung saan pwede ka mag-ihaw-ihaw gumamit ng kahoy. Ganda, di ba? Kita mo na yung taniman ng ano, ng dragon fruit. Dragon fruits. Tapos may maliit na kubo-kubo dito. Pwede nyo rin gawing ano to, servants quarter. Kung halimbawa dalawa sila, may pwedeng matulog na isa dito. 'Di ba? Ngayon, kung gagawin nyo namang resort to, pwede kayo maglagay ng maraming ganito. Kasi nga remember, pwede kayo maglagay ng recreation area dyan sa lugar na yan kung saan may ilog, 'di ba? Pwede kayo maglagay dyan ng pangkayak. Maraming activities na pwedeng gawin dyan. No? Oh. Tapos yung dragon fruit, i-fertilize nyo lang uli yan, alagaan nyo lang uli yan, mamumunga ng maganda yan. Ay, may mga saging sila, nakita nyo yung saging kanina, mga latundan. Sir, yan saging nyo po, latundan ano? Latundan, saba. Latundan, tsaka saba. Check po natin yung loob ng bahay mga kabutsawals, no? So, ito pong bahay na to, meron siyang 3 bedrooms, tsaka 2 toilet and bathrooms. Alright, pasok na po tayo. Unahin po natin dun sa taas. Yan. I hope na naririnig nyo po ako. Medyo mahangin po kasi ngayon dito sa farm, no? Ang sarap ng ano, ng palo ng hangin dito. Yan. Naka-tiles po ang hagdan. Yon. Ito yung pinaka-balcony. Ganda, no? Oh. Tapos, meron pong design yung kanilang ceiling. Tapos, meron din silang hagdan dito sa area na to. Yun. Papunta doon sa baba. Okay. Oh, may split type na aircon. Okay pa po yung kisame dito sa labas. Spandrel din, ano? Ayan, no? Aluminum. Stainless ang gutter ng bahay. Malalaki poste. Oh. Naka-tiles po itong balcony. Ayan, yung kanyang tiles. Tignan po natin yung loob ng bahay. Sige. Yun. So dito, makikita natin may sliding window dito. Ang laki ng bintana, no? Kaya kapag binuksan nyo yan, ang ganda rin ng pasok ng hangin. Ito yung magiging view nyo dyan sa labas. Ayun, no? Yan. Dito tayo galing kanina, hagdan. So, napansin ko, may mga drainage po yung ano, yung mga corners, no? Pasok po tayo sa kwarto. So parang studio type po yung kwarto dito sa taas. Okay. Ito ang pinto, malaki, no? Wide yung pinto, ano? Sliding window, ito na nga yung sabi ko kanina. Yan ang view dyan, ayan, no? Alright. Nandito na yung switch. Pagpasok nyo, pagbukas nyo ng pintuan, accessible yung switch. May sliding door dyan. Nandito may mga breakers dito, ano? Automatic, ano? Breakers. May converge internet. Napakalakas po ng internet na yan. Dito sa Zambales, ewan ko lang dyan sa inyo. Pero doon sa amin, ang gamit ko kasi converge eh. Mahusay, magaling ang converge, no? Ganon din po yung kisame dito sa taas. Ayan. Yan, 3 ang rooms dito. Ang kitchen nito nasa baba. Tapos, merong common CR, common toilet and bathroom, itong 2 kwarto. Yan. So, merong window type na aircon dyan. May maliit na bintana dito sa side. Tataas yan. Pataas pa ganun. Tapos ito sliding naman. Yun. Yan. Kaya pag binuksan nyo rito, ang ganda ng hangin, no? Kita nyo? Malalaman nyo naman sa hampas ng kortina, di ba? Fresh na fresh pa, bahay na to. Yan. May outlet doon sa tabi ng bedside table.
Naka-tiles din, ano? Lahat ng area. Ito po yung CR or toilet and bathroom. Sakto lang. Ito yung pintuan niya. PVC na may salamin. Yung hindi ka makita sa loob. Okay, ano ba tawag dyan? Paki-comment nga po yung klase ng salamin na yan, na design na yan. And then, ito yung isang kwarto. So, pare-pare yung design ng pintuan na. Ayan o. Itong kwarto na to. Maganda yung mga doorknobs. Maayos pa oh. Ito, may aircon din dito. Mga 1/2 horsepower lang. Yung laki ng kwarto, mga ano lang po ito eh. Kung di ako nagkakamali, mga 20 square meters lang itong kwarto o wala pa. Baka 18. Yan. Pero malalaki bintana, no? Oh. Maganda yung pasok ng liwanag. Wala tayong binuksang ilaw pero maliwanag. Okay. Check natin yung pinaka primary room. Ito. Yun, medyo maluwag yung primary room. Medyo iba yung design ng pintuan dito. Ayan o. Diba? Oh. Okay. And then, king size bed. Split type ang aircon. May toilet and bathroom, ensuite, toilet and bathroom. Maliit lang pero sakto, no? Tama-tama lang. Hanggang doon ang tiles niya, hanggang sa edge ng kisame. Meron kang maliit na sliding window dito, and then meron ka dito ang bathtub. Yan, shower area. Tapos ito may one-way mirror dito. Ano? Yan yung bintana sa labas. Alright. Yan. Mosaic. Okay. Alright, yun. Merong outlet dun. Okay. Yan. Water closet. May bidet, of course, and your lavatory, lababo, small vanity mirror. Tapos ito yung salamin kayo na tinigan natin. Ayan, one-way mirror, di ba? And then, ito yung view dito sa kwarto na to. Yun. Okay. Punta po tayo sa baba. Pwedeng buksan lahat itong sliding doors na to. Yan. Yun, no? Wow. Okay. So, remember yung hagdan kanina na tinignan natin. Dito ang diretso nun. Yan ang tumbok niya. Yun, no? Maluwag. Ito na po yung pinaka-dining area. At the same time, living room. At the same time, kitchen. Nandoon. Tapos, meron lang naka-divide. Or pinaka-division niya itong parang bar na yan, no? Gawa sa ugat ng mga puno. Ayan. Mula dito sa bar, kapag nakaharap po kayo dito, ang ganda ng bar, oh. Gawa po sa mga ugat ng ano yan, punong kahoy yan. Parang mahogany, oh. Ganda ng pagkakadesign. Sir, may idea po ba kayo kung kailan ginawa itong bahay na to? At 3 years pa lang after pandemic? Oh, bagong-bago pa po yung bahay. So kung mapapansin nyo, lahat po yan, pwede pong slide lahat ng pintuan na yan, ano? So, basically, pwede talaga tong open. Tong area na to, al fresco. Oo, pwedeng tanggalin, no? Ayan, ganda. Tapos yung hagdan po kanina, na tinignan natin, doon, ito na po yung tumbok nun. Ayan. Tignan nyo, akyat tayo ha. Pwede pong umakyat, sir? Yan, akyat tayo doon. Lalabas tayo dito sa balcony. Ayan, o. Yun. O, diba? Yan na. O. Tapos baba tayo.
So pagbaba nyo, yun na. Diba? Ito na oh. Yun. Oh. Alright, so ito po yung kitchen. So ayan yung mga cabinets. Kita nyo kaagad yung laman ng cabinet nyo. Oh. So yung lababo, so may mga drawers po dyan, yung mga drawers. Okay. May dalawang lababo dito. Pinaka porch dito or veranda sa likod. Yun. So ito yung pinakalikod ng farm. Nandun yung mga dragon fruits. Ari ng farm na to. Okay, Sir Danny, ikaw na tatanungin ko tungkol sa magkano, gaano kalaki, 'di ba? Kung nasaan ang papeles. Okay, mga basic lang naman. Tax declaration po is approved lang. Ready to for title po siya. 1.7 hectares. 1.7 hectares. Yes po. And then 15 million po yung net price. Net price, ibig sabihin, linis na sa may-ari yon. Ang sasagot ng transfer, yung buyer. Yun po. Ganun ba yun? Yes po. Sila ang sasagot ng capital gain tax, sila ang sasagot ng transfer, basically lahat ng Yes, tungkol sa transfer, Yung buyer. yung buyer na. Tapos yung floor area ng bahay, may idea ka? Ay wala. Wala, pero okay. 3 bedrooms po yan. 3 bedrooms. Ako tingin ko po mga kabutsawa sa mga nasa 120 yan. 120 square meters, okay? And then, yung mga dragon fruits ba dito, nabebenta na nila yan? Napakinabangan na nila? Sa ngayon po, hindi pa. Hindi pa, ngayon pa lang namumunga. Opo. Ang napansin ko may ilog dito sa gilid, no? Opo. Halimbawa kung gagawin ko tong resort, pwede kong i-utilize yan, Yes yung po, ilog na yan. pwede. Pwede ako maglagay ng parang, alam mo na, palaisda, whatever, activities, kayak. Kayang-kaya naman po. Pwede pwede ako maglagay ng floating restaurant dyan. Yung ilog na yan, ano yan, brackish yan? Salubong yan ng tubig. Ano po yan, sa lubong po ng tubig alat sa katabang. Tubig alat at tabang. Saan ang labas? Saan ang dagat? Ang ano po nito isa sa river, saka po yung itong San Juan beach po. Itong ilog, itong tubig na to galing sa Salasa River. Salasa River. Yes. Yung Salasa River galing sa bundok. Yes po. Pababa doon sa dagat. Apo. So kung nandun ang dagat, nandun ang sunset. Yes po. Dito po ang sunrise. Dito ang sunrise natin. Yes. Ibig sabihin, ang sunrise tatamaan yon. Nakaharap sa sunrise, yung harap ng bahay. Opo. Ayun. Swerte daw yan eh. Pag nakaharap sa sunrise, sabi nila, di ba? Dito, ano nyo pa yung may-ari? Kamag-anak. Kamag-anak. Okay. So yun, nakuha na po natin detalye. Maraming salamat, Sir Danny. So yan, mga kabutsawals, mga ma'am, sir. Hanggang dito na lang yung video natin and I hope na explain ko sa inyo o na-present ko sa inyo ng maayos, no? Kung meron kayong mga tanong pa, nandyan naman po lahat ng contact details ko, no, dyan sa baba. Click nyo lang po yung aking dyan, Facebook link. I-text nyo ako dyan sa mga numbers dyan, sa Smart, sa Globe. Email nyo po ako sa aking email address. Sasagutin ko po kayo, okay? Pwede nyo pagawa ng ganyan yung farm nyo kapag na-acquired, no? Pwede nyo pagawa yan. Pwede ba tayo bumaba dyan ngayon? Bigyan natin ng idea yung bibili ng farm. Doon yung farm. Banda doon. Yung pinuntahan natin yung farm kanina. Yan. Yung tulay, doon tayo nang galing. Pauwi na tayo. Tapos pumasok tayo doon hanggang sa nakarating tayo dito sa Pajaming Kubo. Ayan o. Ayan. Maganda niyan, taniman ng maraming ganyan eh. Diba? Okay, tapos yan, pwede kayo magpagawa ng floating kubo. Kagaya niyan, no? Floating kubo-kubo. Okay, kagawad, maraming salamat. Yeah. Pwede ba tumalaw dito minsan? Mag-jamming lang? Okay. May cookies ka dyan? Ha? Bibig tayo. Okay.